Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2221 hanggang Kabanata 2230. Kabanata 2221. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan na pagmamay-ari ng Yaoqi ay napaka-brutal, at gayon din ang 12 templo ng San Sinukob. Ang labanan dito ay papatapos na, at ang dalawang dakilang emperador na sina Aoki at Qinglian ay kapwa na patay na. Kahit na masasabi mong hindi makatarungan ang kanilang pagkamatay, maituturing pa rin na sarili nilang kasalanan iyon. Dahil pinili nilang tulungan ang 12 templo ng Chencon, dapat ay handa rin sila na isugal ang kanilang mga buhay. Si Ye Qiong at Ye Xiao, ang dalawang dakilang banal na emperador, ay malubhang sugatan. Sa mga sandaling ito, silang dalawa na lamang ang natitira, paano nila maipagtatanggol ang kanilang sarili laban sa 5 banal na emperador at 3 banal na halimaw. Kahit na ang mga disipulo ng 12 templo ng San Sinukob ay nagpalit ng dalamhati at galit tungo sa lakas, wala pa rin silang magawa laban sa walang awang pamamaslang ng alyansa ni Ye Han. Ano ba ang ibig sabihin ng bundok ng bangkay? Ano ang kahulugan ng dugong umaagos na parang ilog? Sa mga oras na ito, ang 10,000 bangkay na nakahandusay sa lupa ang malinaw na sagot. Sa isang iglap, winasak ang buong lupain at pan ng mga bangkay. Ang digmaan ay palaging malupit, kung hindi pumatay, ikaw ang mapapatay. Siyempre, sunod-sunod na namatay ang mga malalakas mula sa 12 palasyo ng San Sinukob, ngunit pati rin ang alyansa ni Ye Han ay nakaranas ng pagkalugi. Gayunpaman, kung ihahambing sa pinsalang naranasan ng 12 palasyo, halos baliwala ang nawala sa alyansa ni Ye Han. Sa kabilang dako, natapos na rin ang labanan ng 10,000 Heavenly Palace, ang angkan ng Lingho, at ng Fentian Pavilion. Lahat ng disipulo ng Fentian Pavilion ay pinaslang, at pati si Fen Jinyan, pinuno ng Fentian Pavilion, ay napatay ng mga banal na emperador mula sa Wanchong Tia Ingong at Lingho clan. Samantalang si Fen Qingtia naman ay personal na nabihag ni Tantay Passing Water mula sa pagiging binatang pinuno ng Fentian Pavilion, ngayon isa na lamang siyang bilanggo. Sa iba pang panig ng rehiyong Tianshu, hinati-hati ng mga sundalo ng angkan ang kanilang puwersa sa 4 na grupo upang atakihin ang Qingqianzong at iba pang 4 na pangunahing puwersa. Sa ilalim ng pamamaslang ng angkan ng Kang, tuluyang nawasak ang mga ito. Ang bawat punong tanggapan ng puwersa ay nalubog sa dagat ng dugo at bangkay, pan ng mga ligaw na kaluluwa. Sa loob lamang ng isang araw, sa napakalaking digmaan na kumalat sa buong rehiyon ng Tianshu, mahigit 150,000 na kultibador ang napatay ng malalaking puwersa. Isang nakabubulat na bilang. Kung ikukumpara sa modernong lipunan, tiyak na lulubog ang buong mundo sa matinding takot. Sa kalangitan ng 12 palasyo ng San Sinukob, si Ye Han ay balot sa dugo. Ang kanyang puting kasuotan ay naging kulay pula, at ang itim na espada niyang Moyo ay nagmistulang dugo ang kulay. Ang kanyang mga matang puspos ng kadiliman ay naglalaman ng walang awang halimaw na espiritu, parang Diyos ng kamatayan at haring demonyo na walang habas na pumapatay sa daigdig. Sa loob lamang ng isang araw, mahigit 1,000 tao ang napatay sa kamay ni Ye Han, ngunit nanatiling malamig ang kanyang puso. Ang pumatay ng isa ay isang krimen, ang pumatay ng 1,000 ay isang bayani, at ang pumatay ng 1,000,000 ay isang bayani sa mga bayani. Sa mundong ito kung saan ang lakas lamang ang kinikilala at ang pamumuhay ay nakabatay sa pamamaslang, nais ni Ye Han na umangat sa tuktok at maging hari. Kaya ano nga ba ang pinagkaiba ng pagpatay ng isa at pagpatay ng 1,000? Nagpatuloy ang labanan ng kalahating araw bago tuluyang natapos. Sina Ye Qiong at Ye Xiao, ang mga haligi ng 12 palasyo ng San Sinukob, ay wala nang matakbuhan sa ilalim ng pamumuwersa ni Ye Han, ng 5 dakilang emperador, at ng 3 banal na halimaw. Kapwa sila napatay sa labanan, at ang buong 12 palasyo ng San Sinukob ay tuluyang gumuho. Sa tabi ni Ye Han, sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at Yi Pouno ay balot din sa dugo. Ang matinding enerhiya ng pagpatay ay hindi pa rin maalis sa kanila. Ngayon, winasak na ang 12 palasyo ng San Sinukob at naglaho na rin ang Fentian Pavilion. Ngunit kahit nakapakipakinabang sa atin ang kinalabasan, ginawa rin tayong espada sa kamay ni Kang Tianzan.
Sa pagkakataong ito, malinaw na natalo tayo sa karunungan ng babaeng iyon, malamig na sabi ni Li Zhengdao. Sa tingin ko, higit pa riyan. Tumingin si Yehan sa kawalan sa malayo. Kahit wala na roon ang Kang Jinglo, alam niyang sa katalinuhan ni Kang Chanberiel, imposibleng pumunta roon si Kang Jinglo nang walang plano. Sabi ni Ipolo, pakiramdam ko rin ay ganoon. Kahit na nagplano ang Kang Jinglo laban sa 12 palasyo ng San Sinukob, Fentian Pavilion, at pati sa atin, tiyak na may mas malaking plano siya. Nakunat ang noo ni Li Zhengdao. Iniisip din niya iyon, ngunit walang makakahula sa tunay na layunin ng Kang Jinglo. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang jade slip ng kaluluwa ni Li Zhengdao sa kanyang kamay. Pagkatapos basahin ang nilalaman, biglang dumilim ang kanyang mukha at tinitigan niya si Yehan ng malamig. Pangatlong kapatid, sinalakay ng Kang Jinglo ang Yaoqi Palace. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Yehan sa narinig. Agad niyang naisip ang tunay na layunin ng Kang Jinglo, ang kanyang kapatid na si Yeqing. Bilasan natin, pumunta tayo sa Yaoqi. Napakakampante niya. Alam ni Yehan na nagkulang siya ngayong pagkakataon. Dahil pinili ni Kang Tianzan na atakihin ang mga puwersa sa rehiyon ng Tianshu, paano niya nakalimutan ang Yaoqi Palace? Sa mga sandaling iyon, dasal na lamang ni Yehan na walang nangyari kay Yeqing. Kung hindi, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Gamit ang astrolabe, pinamunuan ni Yehan ang kanyang mga tao papunta sa Yaoqi Palace sa loob lamang ng 10 minuto. Ngunit nang makita ang mga bangkay na nagkalat sa buong lugar, ang dugong umaagos na parang ilog at nagmistulang bangungot sa paraisong immortal, biglang namutla ang mukha ni Yehan. Kabanata 2222 Kang Tianzan, kung mamamatay siya, gusto kong buong angkan ng Kang ay ilibing kasabay niya. Kahit masira ang siklo ng reinkarnasyon at mahulog ako sa impyerno, wawasakin ko ang buong angkan ng Kang. Ang nakakatakot at nagngangalit na tinig, parang kulog na dumadagendong, ay umalangaw-ngaw sa kalangitan ng Yaoqi. Ang walang hanggang puot ni Yehan ay tila yumanig sa buong himpapawid. Nang makita ito, namutla ang mga mukha ni Li Zhengdao at iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang ganoon kapuno ng galit si Yehan. Kahit noong pinipilit siyang apihin ng 12 palasyo ng San Sinukob, hindi siya nagpakita ng ganitong matinding galit. Maaaring sabihin na tuluyan ng ginalit ni Kang Tianzan si Yehan. Sa himpapawid ng Yaoqi, nakatuon ang lahat ng mga mata sa kabataang galit na animoy Diyos ng kamatayan. Ang kanyang nakakatakot na aura ng pamamaslang ay mas matindi pa kaysa noong pinaslang niya ang mga disipulo ng 12 palasyo ng Chenkon. Parang kapag sumabog ang puot ng binatang ito, kaya niyang ilibing ang buong mundo. Ito ang unang beses na nakita ni Li Zhengdao at iba pa ang isang Yehan na ganito kagalit. Kahit hindi nila nakikita ng malinaw ang kanyang mukha, tiyak na nakakatakot ito sa sukdulan. Napakatusong babae, hakbang-hakbang ang kanyang plano. Sa pagkakataong ito, lubusan mong ginalit ang pangatlong kapatid. Malamig na sabi ni Li Zhengdao. Hindi man niya alam ang totoong relasyon ni Yehan sa banal na dalaga ng Yaoqi, malinaw na kitang-kita kung gaano kahalaga ito kay Yehan. Handa siyang hamanin ang mga henyo sa Heavenly King List, suwayan ng Yaoqi, at makipaglaban pa sa 12 palasyo ng San Sinukob, lahat alang-alang sa kanya. Sa oras na ito, tuluyan na tayong nahulog sa kamay ng babaeng iyon, aminado si Hipolo. At higit sa lahat, ang tunay na nahulog ay si Yehan. Ito ang unang pagkatalo niya kay Kang Tianzan, at lubos na pagkatalo. Mahigpit na hawak ni Zhang Wushuang ang kanyang espada. Kahit ang Yaoqi ay hindi nakaligtas sa pagkawasak. Malamang pati iba pang malalakas na puwersa sa rehiyon ng Tianshu ay patay na rin. Ang galaw ni Kang Tianzan ay isang matinding hakbang, ngayon, wala nang kalaban ang angkan ng Kang sa buong rehiyon maliban sa atin. Pangatlong kapatid, ang galit ay walang maitutulong ngayon. Natural lamang na hindi natin mabantayan ang ganitong kasinop na plano. Baka hindi pa ito ang pinakamasama, sabi ni Li Zhengdao habang tinatapik si Yehan, na para bang isang yelo ng 10,000 taon ang lamig at may nakakatakot na pagnanasa sa pamamaslang. Kahit si Li Zhengdao ay nahirapang pigilan siya. Sa pagkakataong ito, tinamaan ni Kang Tianzan ang pinakamalambot na bahagi ng puso ni Yehan. Kapag nadadamay na ang kanyang pamilya, kasintahan, mga kapatid, at kaibigan, kahit ang laging kalmadong si Yehan ay nagiging halimaw sa galit. Habang nakatitig sa Yaoqi Palace tapan ng bangkay at walang bakas ng buhay, gustong pakawalan ni Yehan ang lahat ng marahas na lakas sa kanyang katawan. Ginawang dahilan ni Kang Tianzan para pagsisihan niya ang lahat, at kung may mangyari kay Yeqing, tiyak na ipaparamdam niya kay Kang Tianzan ang pinakamasakit na kaparusahan.
Sa oras na iyon, may ilang daang figure ang mabilis na papalapit mula sa malayo, pawang sugatan, ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Agad silang nakilala ni Yehan at ng iba pa, ang Panginoon ng banal na palasyo ng Yaoqi at ilang daang natitirang disipulo. Weng! Sa isang iglap, sumugod si Yehan na parang kidlat at hinaranggan sila. Ang kanyang malamig na mga matay nakatutok sa Panginoon ng banal na palasyo. Nasaan ang kapatid ko? Yehan, sinalakay ng angkan ng Kang ang Yaoqi. Tinatanong kita, nasaan ang kapatid ko? Lumapit siya ng isang hakbang at ang kanyang tingin ay tila espada na tatagos sa Panginoon ng palasyo. Ano pa nga ba ang pakialam niya sa Yaoqi? Ang nais lamang niyang malaman ay kung nasaan si Yeqing. Nasa likuran na rin ni Yehan sina Li Zhengdao at iba pa, nakatingin sa sugatang mga disipulo ng Yaoqi. Si Tianyin ay dinala ng Kang Jinglo papunta sa angkan ng Kang. Malungkot na sagot ng Panginoon ng palasyo. Panginoon ng palasyo, nasaan ang birheng banal? Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Li Zhengdao na nakakunot ang noo. Umiling lamang ang Panginoon ng palasyo na may lungkot sa mukha. Hindi niya alam kung si Emperor Xiao ay napatay, nakatakas, o nabihag ng angkan ng Kang. Ang tanging dahilan kaya siya napunta roon ay upang tingnan kung may mga disipulong nakaligtas sa Yaoqi. Hindi niya inaasahang makikita sina Yehan. Nang marinig ito, bahagyang kumalma ang malamig na mga mata ni Yehan. Kung si Yeqing ay dinala lamang ni Kang Jinglo at hindi nasaktan, kahit paano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala. Alam niya na ang tunay na pakay ni Kang Jinglo ay siya mismo. Kuya, sabihin mo sa lahat, pumunta tayo sa angkan ng Kang. Huminga ng malalim si Yehan, malamig ang kanyang mga mata. Buo ang kanyang desisyon, kahit anong mangyari, itutuloy niya ang laban, buhatin ang hukbo, at sugurin ang angkan ng Kang para mailigtas si Yeqing. Kahit alam niyang napakahirap nito, kailangan niyang subukan. Tahimik na tumango si Li Zhengdao. Kahit alam niyang padalos-dalos si Yehan, bilang nakatatandang kapatid ay susuportahan pa rin niya ito. At kung haantong man sa huling laban-laban sa angkan ng Kang dito sa rehiyon ng Tianshu, darating din ang araw na iyon. Kung ganun, tingnan natin kung gaano kahanda si Kang Tianzan kapag hinarap niya tayo sa pagkakataong ito. Kung ganoon siya katalino, mas mabuti na kayanin niya ang ating galit. Malamig na sabi ni Zhang Wuzhuang. Nang makita silang papalayo, napabuntong hininga ang Panginoon ng palasyo. May lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Kung noon ay si Yehan ang pinili ng Yaoqi, marahil hindi sila dumanas ng ganitong matinding trahedya. Kabanata 2223. Kahit na natalo sina Yehan at ang iba pa sa alyansa ngayong pagkakataon, wala naman silang gaanong nawala sa lakas, pero paano ang Yaoqi? Mula sa 10,000 disipulo, ilang daan na lang ang natira. Sandaling iyon, nang ipinaalam ni Li Zhengdao sa Soul Clan, Wanchongtian Palace, at Linghu Clan, si Hipolo naman ay nagulat sa Yi Clan, si Zhang Wuzhuang sa Zhang Clan, at si Yehan sa Qin Clan at Xin Clan. Pinagsanib ang 7 pangunahing puwersa. Halos 90,000 nanograms Heavenly Dragons ni Yehan ang nagtipon patungo sa lupain ng Kang Clan. Alam ng lahat na ang kasalukuyang tirahan ng Kang Clan sa Tianshu Region ay isang napakalawak na lungsod na tinatawag na King City, at dito nakabase ang buong lakas ng Kang Clan. Sa sandaling ito, sa tuktok ng isang engranding bulwagan sa loob ng King City, nakaupo si Kang Chanbo sa mataas na upuan. Sa mga mata niyang maganda, nakatitig siya ng may interes kay Yeqing, na nakatayo sa ibaba ng kalmado ang mukha. Sa itsura, tiwala si Kang Tianzan na mas maganda siya at hindi maikukumpara si Yeqing sa kanya. Ngunit kahit si Kang Jinglo ay natalo ni Yeqing, kaya't nagulat si Kang Tianzan. Immortal King Physique, Supreme of the Four Revelations, mukhang minamaliit ko ang pisiking ito. Ngayon, ayaw mo ba akong sabihan ng kahit ano? Ani Kang Tianzo na nakangiti, nakasandal ang pisngi sa isang kamay. Ano? Sagot ni Yeqing ng kalmado. Magkakilala ba tayo? Nakitid ang mga mata ni Kang Chanzan. Hindi tayo magkakilala, pero pareho tayo ng hilig, ang lalaking gusto mo, gusto ko rin siya. Nang marinig iyon, napangisi si Yeqing. Hindi ko inasahan na isa kang walang hiya, Kang Tianzan. Wala ka bang lalaki, at hindi ka masiyahan sa mga narito? Pagkasabi nito, nanlamig ang tingin ng mga makapangyarihan ng Kang Clan sa bulwagan. Nababalot si Yeqing ng nakakatakot na presyon ng enerhiya. Sapat ang isang utos para siya'y patayin. Ngunit lalo lamang lumalim ang ngiti sa mata ni Kang Tianzan, tila mas lalo siyang nangganyo. Alam mo ba ang magiging kapalit kung asarin mo ako rito? Malamig na ngiti ni Kang Tianzo. Narinig kong ang Immortal King Physique ay napakabihira.
Para sa kinabukasan, mas higit pa, kapag pinagsama ito sa Immortal King Body, magkakaroon ng nakakatakot na kakayahan. Sabihin mo, ano ang mangyayari kung mapasa kamay ng kangklan ang kakayahang iyon? Nagdilim ang mukha ni Ye Ching. Baka bago pa man maisip ng kangklan ang ideyang iyan, ang makikita ninyo ay malamig na bangkay. Kung iyon ang balak ninyong gamitin laban sa akin, tuluyan itong mawawala. At ikaw na matalino, papayag ka ba talagang mangyari iyon? Hehe, hindi ko inaakala na matalino ka rin tulad ng lalaking iyon. Kahit nasa kangklan ka, nananatili kang kalmado, tugon ni Kang Tianzang. Tama ka, hindi ko hahayaan mangyari iyon. At ako, si Kang Tian Beriel, hindi gagamit ng maruming paraan laban sa iba, lalo na sa babae. Ngunit huwag mong akalaing wala akong magagawa sa iyo rito. Sabihin mo, kung ipahayag ko na nakamtan ng aking kangklan ang kakayahan ng Immortal King Body, ano kaya ang magiging reaksyon ng lalaking iyon kapag nalaman niya? Sa tusong ngiti ni Kang Tianzan, lalong lumamig ang puso ni Ye Ching. Ang babaeng ito'y hindi madaling kalabanan, kayang patoban ng ilang salita. Panginoon, ipagkaloob niyo na siya sa akin. Wika ni Kang Jinglo, ikinuyom ang tiklop na pamaypay habang titig kay Ye Ching. Bakit? Gusto mo ba siya? Tanong ni Kang Tianzang na may mapanuksong ngiti bago muling tumingin kay Ye Ching. Kung kaya't maakit pati ang emperor ng Kangklan, mukhang kakaiba talaga ang iyong alindog. Sa tingin mo, karapat-dapat ba siya? Malamig na sagot ni Ye Ching. Hehe, babae, bakit ka ba nakabitin sa punong tinatawag na Yehan? Sa harap ng aming Kangklan, siya'y mawawasak rin. Ano bang pakinabang mo sa pagpili sa kanya? Ngiti ni Kang Jinglo. Dahil sa paningin ko, hindi ka man lang may kukumpara kahit sa isang daliri niya, malamig na tugon ni Ye Ching. Nagdilim ang mukha ni Kang Jinglo at dahan-dahang isinara ang pamaypay. Jinglo, mukhang hindi mo pa rin siya kayang pabagsakin. Pero huwag kang mag-alala, malaki ang nagawa mo sa pagkakataong ito. Kapag wala na siyang pakinabang, ipapasa ko siya sa'yo. Sa ngayon, tingin ko, patay na ang lalaking iyon. Malapit na silang dumating dito sa King City, at siya ang magiging alas ko. Ngumiti si Kang Tianzan, ngunit ang mga mata ay kasinungaling tulad ng isang soro. Salamat, Panginoon. Sagot ni Kang Jinglo, sabay tingin sa labas ng bulwagan at kay Ye Ching. Kahit natalo siya rito, hindi pa rin mawala ang pagnanasa niya. Sa King City, karamihan sa mga cultivador ay umalis na, at naroon na lamang ang hukbo ng Kangklan. Hindi alam ng lahat kung kailan sisubog ang nakakatakot na digmaan, at ang kakaunting natira ay naghihintay lamang sa labanan ng Kangklan laban sa iba't ibang puwersa sa Tianshu Region. Ngunit sa sandaling iyon, sa kalangitan sa labas ng King City, biglang napunit ang kawalan. Mula roon, lumabas si Yehan kasama sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at Ipolo, kasama ang Yaksha Legion at Garuda Legion. Sa isang iglap na puno na nila ang buong kalangitan. Ang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay bomb-alot sa buong King City. Ramdam ang presensyang iyon, lahat ng nasa King City ay napatingin palabas ng syudad. Sa sandaling ito, naroon ang buong hukbo ng Kangklan. Sino ang maglalakas loob na dumating dito? Kabanata 2224. Si Yehan ba iyon? Sa Tianshu Region ngayon, siya na lang ang naglalakas loob na lumaban sa Kangklan. Tama. Matapos wasakin ng Kangklan ang Qingtian sect at iba pang puwersa, maaaring sunod naman ni Yehan at ng kanyang alyansa ang 12 Palaces of Chenkon at ang Burning Heaven Pavilion. Posibleng pumunta rin sila rito para harapin ang Kangklan. Pero narinig ko na ang alyansa ni Yehan ay plano ring poksain ang 12 Palaces at Burning Heaven Pavilion sa ngalan ng Kangklan. Ang pagkawala ng dalawang malaking puwersang iyon ay hindi lang nakatulong sa kanila, kundi pati sa Kangklan na natanggalan ng dalawang malalakas na kalaban. Sa loob ng King City, nagsimula ng mag-usap-usap ang mga cultivador, at ang ingay ng diskusyon ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Hehe, mukhang napakahalaga talaga ng posisyon mo sa puso niya, at agad siyang naparito, malamig ang ngiting wika ni Kang Tianzan mula sa bulwagan. Dahan-dahan siyang tumayo, kanina pa niya hinihintay si Yehan, ang itinuring niyang kapalarang kalaban. Alam ni Kang Tianzo na kapag nakuha niya si Ye Ching, tiyak na darating si Yehan. Ngunit ngayon, hindi na si Yehan ang nasa nakapangyayaring posisyon, kundi si Kang Tianzan na may hawak kay Ye Ching bilang alas. Siguro, mabibigo ka lang. Dahil hindi ka kailanman magkakaroon ng ganoong kaalagang lugar sa puso niya, tugon ni Ye Ching na may malamig na ngiti. Akala mo ba iniintindi ko iyon? Tugon ni Kang Tianzan na walang pakialam. Ngayong dumating na ang lalaking iyon, lalabas tayo upang salubungin siya.
Sa palagay ko, mas gusto mo siyang makita kaysa ako. Pero sa oras na iyon, malalaman niya kung anong kapalit ang kanyang babayaran kung tatanggi siyang yumuko sa akin. Sa labas ng syudad, kasunod ng pagdating ni Yehan, dumating din ang mga malalakas mula sa Soul Clan, Yi Clan, Zun Clan, Qin Clan, Xin Clan, 10,000 Heavenly Palace, at Lingho Clan. Halos 70,000 sundalo ang pumuno sa kalangitan sa 10 milyang paligid ng syudad. Ang kanilang matinding aura ay nagdulot ng nakakatakot na pagbabago sa paligid ng langit at lupa, at nakatutok ang nakakatakot na hukbo sa King City. Kang Tian Burial, lumabas ka. Biglang umalangaw-ngaw mula sa langit ang malamig na tinig na parang yelo sa loob ng 10,000 taon. Ang tunog ay kumalat sa bawat sulok ng King City, dahilan para magpanik at mamangha ang lahat. Parang kulog na dumadagandong ang tinig, nagngangalit ang langit at lupa. Nang marinig ng lahat sa King City, sila'y nanginginig sa takot. Iyong tinig, si Yehan nga. Tanging ang kanyang alyansa lang ang may ganyang kalakas na puwersa. Bulong ng marami habang nakatingin sa direksyon ng labas ng syudad. Marami na rin ang tumungo roon. Hehe, pag-ibig, iyan pala ang kahinaan mo. Ang galit mo ngayon, nais ko talagang makita kung ano ang magiging anyo nito, ngiting malamig ni Kang Tianzo mula sa bulwagan. At sa isang iglap, naglaho ang kanyang katawan parang hangin. Immortal King Body, pumarito ka. Utos ng mga malalakas ng Kang Clan na pumalibot kay Yeqing. Sa malamig na titig ng mga ito, wala siyang nagawa kundi sumunod palabas ng syudad. Ngunit nang maalala niyang muli niyang makikita ang taong matagal na niyang ninanais, na puno ng banayad na lamang ang kanyang mukha. Xiaohan, makikita ka na rin muli ni ate, pero napabuntong hininga si Yeqing. Ayaw niyang maging pasanin kay Yehan, lalo pat mapahamak siya dahil sa kanya. Pero wala na siyang magawa sa sitwasyon. Sa labas ng King City, ang nakakatakot na hukbo ay nakaamba. Sa loob ng 10 milyang radius, nagkalat ang mga matitinding figure sa himpapawid. Ang kanilang aura ay bumabalot sa buong syudad na parang walang kaligtasan. 8 kampo ang nakapwesto, ang 7 pangunahing puwersa kasama ang Tianlong ni Yehan. Bawat kampo ay tila leyon mula sa impyerno, puno ng malamig na mga mata ng mga emperador at henyo. Sa paligid, maraming cultivador ang palihim na nakatingin mula sa dilim, namamangha sa nakakatakot na lakas na nakaharap sa King City. Ngunit bigla, mula sa ibabaw ng tarangkahan ng syudad, lumitaw ang isang puting figure. Nakasuot siya ng puting baluting pandigma, nakabihis parang lalaki. Matapang at tila isang Diyos ang mandirigma. Nang makita siya, lalo pang naging mabagsik ang puot ni Yehan. Ang matinding pagnanasa sa pagpatay ay umusbong dahil si Kang Tianzan ay muling tumama sa pinakamaselang bahagi ng kanyang puso. Lahat ng mata ay nakatuon sa eksenang ito. Ang bigat ng presensya ay parang dudurog sa mundo. Ngunit sa sumunod na sandali, dinala ng mga makapangyarihang Kang Clan si Yeqing sa ibabaw ng pader ng syudad. At doon, sa gitna ng matinding galit ni Yehan, isang kislap ng lamang ang pumasok sa kanyang mga mata, pero agad itong natabunan ng malamig na kadiliman. Kabanata 2225. Kang Tianzan, malupit at taksil kang babae. Sinira mo ang aking Burning Heaven Pavilion, papatayin kita. Mula sa likuran, isang galit na boses ang umalangaw-ngaw, binasag ang katahimikan. Si Fenching Tian, bilanggurin, ay dinala doon. Nang makita niya si Kang Tian Burial, ang galit at puot niya rito ay higit pa kaysa kay Yehan. Kung hindi dahil sa plano ni Kang Tianzan, paano siya matatalo ng ganoon kasama ang Burning Heaven Pavilion? Ngunit sa kabila ng kanyang galit at pag-ungol, kakaunti lamang ang nagbibigay pansin sa kanya. Bilang isang taunan, si Fenching Tian ay tuluyang makakalimutan ng mga cultivador sa mundong pantao. Ngumisi si Kang Tianzan kay Fenching Tian. Para sa kanya, isa na itong itinapong po na wala ng halaga. Agad siyang bumaling muli kay Yehan at malamig na nagsalita. 2 beses mo na akong tinalo noon. Noon ko lang naranasan ang kabiguan. Ngayon, ano ang pakiramdam mo? Ngayong pagkakataon, ikaw ang nanalo, at ako ang natalo, malamig na tugon ni Yehan. Ngunit binabalaan kita, huwag mong pakialaman ang mga bagay na mahalaga sa akin. Dahil kahit mamatay man ako at masira ang lahat, pagbabayaran mo ito. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Yeqing. Ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay hindi dapat mahawakan kahit ng Diyos. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng damdamin. Ito ang unang tunay na pagkikita nila. Noon, walang alaala si Yeqing, at sa ikalawang beses, abala siya sa pagninilay kaya't hindi man lang niya namalayan na pumunta si Yehan sa Yaoqi. Ngayon, hinawakan ko na siya. Ano ang magagawa mo sa akin?
Tugon ni Kang Tianzhou, may ngising mapanghamon. Kang Tianzan, sobra na ang pagpatay ng Kang clan sa aming Tianshu domain. Ilang malalaking puwersa ang naglaho sa loob lamang ng isang araw dahil sa inyo. Palayain mo sila ngayon kung hindi digmaan ang haharapin mo. Malamig na wika ni Li Zhengdao. Tinatakot mo ba ako? Tugon ni Kang Tianzhou, malamig ang ngiti. Akala mo ba matatakot ang Kang clan sa inyo? Nasa akin ang kapangyarihan ngayon, tama ba? Muli niyang tinitigan si Yehan gamit ang malamig na mga mata. Ano ang gusto mo? Malamig na balik ni Yehan. Alam mo rin na kung maglalaban tayo sa King City, siguradong hindi makakalamang ang Kang clan. Ang tanong, may lakas loob ka bang makipagdigma sa amin? Tugon ni Kang Tianzhou habang tumingin kay Ye Qing, saka naman sa mga malalakas na kasama ni Yehan. Totoo, nakakatakot ang kapangyarihang nasa likuran mo. Pero kung tamaan ang pinakapuso niyan, kusa itong babagsak. Nagsimulang sumeryoso ang mga mukha ng mga malalakas na nilalang sa likuran ni Yehan. Ano ba talaga ang pakay ng babaeng ito mula sa Kang clan? Kang Tianzan, sobra na ang daldal mo. Sabihin mo na ang pakay mo. Malamig na singit ni Yeleng. Ngumiti si Kang Tianzang, ayos. Alam mo naman na ayaw kong nag-iiwan ng abala. Dahil ang walang silbi at walang kwenta ay nahuli na ninyo at wala ng pakinabang, hayaan nyo na akong tapusin siya. Nagbago ang mukha ni Fenching Tian, na kanina'y galit na galit kay Kang Tianzan. Kang Tianzan, demonyo kang babae, kahit sa susunod na buhay, papatayin pa rin kita. Patayin siya, sigaw ni Yehan sabay kumpas ng kamay. Agad namang kumilos si Tantay Passing Water, mabilis na winasiwas ang espada at pinugutan ng ulo si Fenching Tian, walang alinlangan. Nang bumagsak ang ulo ng anak ng Burning Heaven Pavilion, marami ang napabuntong hininga. Ngunit wala ni isa ang naawa, ang panalo ay nagiging hari, ang talo ay nagiging alipin. Iyon ang tadhana ng mundo. Ngayon, kontento ka na ba? Malamig na tanong ni Yehan kay Kang Chanbo. Ngumiti si Kang Tianzang, kontento. Hahaha, ngayon palang nagsisimula. Biglang naging yelo ang kanyang mga mata. Ang ikalawa kong pakay, patayin si Zhang Wushuang para sa akin. Mula sa pader ng syudad, umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng Kang Tian Beriel. Ang buong mundo ay tila nilamag sa malupit na enerhiyang iyon. Patayin si Zhang Wushuang. Para kay Yehan, ito ay parang kidlat na biglang bumagsak sa kanyang isip. Hindi lamang si Yehan ang nabigla, lahat ng nakarinig maliban sa Kang clan ay nanlaki ang mga mata. Lalong nagbago ang ekspresyon ng mga naruroon. Sapagkat ang sinabi ng Kang Tian Beriel ay nagbigay ng hudyat ng napakalalim na panganib. Patayin si Zhang Wushuang. Maging ang lalaking nagmamasid sa dilim ay natigilan. Lahat ng tao sa mundong pantao ay alam na sina Yehan, Zhang Wushuang, at Li Zhengdao ay magkakapatid sa sumpaan. Malalim ang pagmamahalan nila. Para kay Yehan, isinugol ni Zhang Wushuang ang buong henerasyon ng kanyang angkan, dinala pa sila sa Jiuyo City upang kalabanan ang 12 Halls of Heaven at Kun. Dahil sa ganoong klase ng pagmamahalan, paano niya magagawang patayin si Zhang Wushuang? Kung gagawin niya iyon, tiyak na pagbibigyan niya ang bansag na traidor, at higit pa roon, magtatapos din ang kanyang ugnayan sa angkan ng Zhang. Kabanata 2226. Kay lupit na babae. Madilim ang mga mata ni Patriarch Zhang Tian, at maging ang ibang dakilang banal na emperador ay pangit ang mga mukha. Hindi na nakapagtataka kung bakit naglakas loob magsalita si Kang Tianzan, sapagkat kapag tinamaan ng kanilang alyansa ang pinakapuso, kusa itong magigiba. Kung totoong umatake si Yehan kay Zhang Wushuang, tiyak na atres ang angkan ng Zhang sa alyansa, at baka maging kaaway pa nila Yehan. At kapag nangyari iyon, ang iba pang malalaking puwersa ay malamang na unti-unti ring kumalas. Sapagkat kung nagawa ni Yehan na atakihin si Zhang Wushuang, maaaring gawin din niya ito kay Li Zhengdao, Tantay Passing Water, Ling Hu Qingyi, at Yi Polo. Kapag bumagsak ang kanilang alyansa, sino ang pinakamalaking makikinabang? Walang duda, ang Kang Tian Beriel. Sa labang ito, bawat galaw ng babae ay naglalagay kay Yehan sa ganap na kahinaan. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mga mata ni Zhang Wushuang at Li Zhengdao. Ang pakay ni Kang Tianzan ay pag-awayin silang magkakapatid upang tuluyang magiba ang kanilang alyansa. Kang Tianzan, kung may tapang ka, lumabas ka at makipaglaban. Anong klaseng bayani ang gumagamit ng ganyang kasuklam-suklam na paraan? Sigaw ni Zhang Wushuang, nanlilisik ang mga mata at nanginginig ang espada sa kanyang kamay, puno ng nakamamatay na enerhiya. Ngumiti lamang si Kang Tianzang. Hehe, kailan ko ba sinabi na ako'y isang bayani? Simulat sa pool, isa lamang akong babae.
Hindi mo ba narinig ang kasabihang, pinakamatindi ang puso ng babae? Ngayon, kaya ang ako, bilang isang babae, ang magturo sa inyo ng leksyon, kayong mga nag-aakalang tunay na bayani. Ano kung hindi namin sundin ang gusto mo? Malamig na tanong ni Li Zhengdao. Sa tingin ko, pipiliin ng lalaking iyon ang tamang desisyon, sapagkat hawak ko na ang kanyang pinakamahinang punto. Malamig na tawa ni Kang Tianzhou, sabay bitaw ng nakakatakot na presyon mula sa banal na emperador ng Kang Clan na Baumalot kay Ye Qing, dahilan upang hindi ito makagalaw. Nang makita niyang hirap si Ye Han, lalo siyang nanlamig. Alam ni Ye Qing na dahil sa kanya, nahulog si Ye Han sa matinding dilema. Ano man ang piliin ni Ye Han, siguradong masakit sa kanyang kalooban. Lalaki, hinihintay ko ang sagot mo, malamig na titig ni Kang Tianzhang kay Ye Han. Ngayon, buong mundo ay nakatingin kay Ye Han, mula sa mga banal na emperador ng Soul Clan, Yi Clan, 10,000 Heavenly Palace, Linghu Clan, Qin Clan, Zon Clan, Xin Clan, at iba pa. Ano ang pipiliin niya? Sundin ba ang nais ng Kang Tian Burial, o tuluyang suwayan ito? Aatakihin ba talaga ni Ye Han si Zon Wushuang? Hindi ko alam, pero bihag na ng Kang Clan ang banal na babae ng Yao Qi. At kilala ng lahat na napakahalaga niya kay Ye Han. Para sa kanya, kinaharap ni Ye Han ang Yao Qi at ang 12 palasyo ng langit at kun, at lumaban pa sa mga bayani ng King's List. Perpekto ang galaw ni Kang Tianzhan. Sa pagkakataong ito, ganap na nadurog si Ye Han. Naging sentro ng lahat si Ye Han, at hinihintay ang kanyang magiging desisyon. Hehe, lalaki, tila ngayon ay tunay kang nagipit. Ngumisi si Kang Tianzhang mula sa pader ng syudad. Ngunit narinig ko, na kung makuha mo ang katawan ng immortal na hari mula sa Yao Qi, at matulog ka kasama nito, magkakaroon ka ng nakamamanghang kapangyarihan. Gusto kong makita kung totoo iyon. Panginoon, handang tumulong si Jinglo, nakangiting sabi ni Kang Jinglo habang iniikot ang kanyang pamaypay. Nanlilisik ang mga mata ni Ye Han, puno ng nakamamatay na galit. Nagmistula siyang halimaw sa anyo at boses, at malamig niyang isinumpa. Kang Tian Burial, tandaan mo. Kapag napasa kamay kita, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang mabuhay ng 2 araw na patay, at ibabalik ko ito sa iyo ng 10 o 100 beses. Ngumisi si Kang Tianzhou, hihintayin kita. At kung gugustuhin mo, handa akong makasama ka ng 2 araw. Nasa sayo kung may kakayahan ka. Ngunit bigla siyang lumamig, lalaki, limitado ang pasensya ko. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sayo. At sigurado akong ayaw mong makita ang kalalabasan. Zon Wushuang, lumabas ka. Pagkasabi nito ni Kang Tianzhan, biglang lumingon si Ye Han kay Zon Wushuang, mabangis ang tingin at punong-puno ng galit. Sa sandaling iyon, malinaw na nagpasya siyang umatake kay Zon Wushuang. Nagbago ang mga mukha ni Li Zhengdao at Zon Wushuang. Ang Ye Han sa kanilang harapan ay parang ibang tao, tila nabura ang pagkakaibigan at kapatiran. Ye Han, nababaliw ka ba? Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Sulit ba ang lahat para lang sa isang babae? Galit na sigaw ng pinuno ng Qin Sheng. Pinaghirapan nilang itayo ang alyansa, kung ngayon ay magigiba, paano pa nila kakayanin ang makapangyarihang Kang Clan? Napabuntong hininga si Qinggai Shengwang. Para kay Ye Han, handa itong gawin ang lahat para sa babaeng iyon sa Yao Qi. At ngayon, baka ganoon din ang gawin niya. Nag-iba ang mga titig ng ibang banal na emperador, ngayon ay may halong pag-iingat at pagdududa. Pangatlong kapatid, malamig ang tingin ni Li Zhengdao. Ito ang pinakahuling bagay na nais niyang mangyari, ang magkapatid sa sumpaan ay magpatayan. Habang si Zon Wushuang naman, pulang-pula ang mata, at tila nawala ng lakas ang espada sa kanyang kamay. Hindi niya kayang itaas ang sandata laban kay Ye Han. Kabanata 2227. Pumatay. Ngunit sa ilalim ng mga nagmamasid na mata ng buong mundo, ang Moyan Sword sa kamay ni Ye Han ay umatake kay Zon Wushuang na parang isang bumibilis na bituin, walang habag. Parang nagliliyab ang espada ni Ye Han. Sa paningin ng mga nagulat na mata ng mga tao sa paligid, tumutok ang kanyang espada kay Zon Wushuang, at namumula ang mga mata nito sa galit. Hindi makapaniwala ang lahat na si Ye Han talagang nagnanais umatake kay Zon Wushuang. Nakakatakot na espada, walang hanggang lakas, napakabilis. Mas malakas na ngayon si Ye Han kaysa kay Zon Wushuang. Nang kumilos siya, nagbago ang mga mata ng mga makapangyarihan at henyo mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa alyansa. Sa sandaling kumilos si Ye Han, tila ang buong alyansa na dating nagkaisa ay hawati na. Ye Han, paano mo nagawa iyon? Sigaw ni Patriarch Zon Tian, habang pinapanood si Ye Han na umatake sa pag-asa ng Zon Clan sa hinaharap.
Paano niya matitiis ang ganoong pangyayari? Ngunit bago magalit si Patriarch Zantian, kumilos na rin si Patriarch Qinsheng na may pangit na mukha. Zantian, maghintay ka muna. Qinsheng? Lumayo ka. Kailangan kong gisingin ang batang ito. Galit na tugon ni Zantian. Habang nakaharang si Qinsheng, nagngangalit pa rin ang nakakatakot na aura ni Patriarch Zantian. Ngunit bago pa man magharap sina Zantian at Qinsheng, dumating na ang nakakatakot na hampas ng espada ni Yehan sa harap ni Zan Wushuang, at ang liwanag mula sa espada ay nakakasilaw sa mata ng sinuman. Ding! Sa isang iglap, itinapat ni Zan Wushuang ang kanyang nakasabit na sable sa harap niya, nagtagpo ang espada at sable, at sumiklab ang mga sparks. Ang lakas ay parang alon ng tubig na tumama sa kanyang mukha at kumalat sa nakapaligid na kawalan. Dahil sa hampas na iyon, umatras si Zan Wushuang ng ilang hakbang sa kawalan, namula ang kanyang mukha, at mas namula ang kanyang mga mata. Talaga namang seryoso si Yehan. Nagbago ang mga mata ni Tantay Shishui. Ang espada ni Yehan kanina ay walang kaalaman ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay palaging kahinaan ng batang ito, at nahuli siya ng babaeng iyon mula sa Kang clan. Mababang bulong ng banal na hayop na White Tiger. Hindi nila pipigilan ang anuman ang piliin ni Yehan, ngunit palaging nasa panig niya ang mga banal na hayop. Sabi ng Qinglong Holy Beast, maliban sa bagay na ito, mahusay nga siyang pinuno. Sayang lang, ilan sa mundo ang makakaligtas sa puwersa ng pag-ibig. Pangatlong kapatid, ito ba talaga ang iyong desisyon? Malungkot na bulong ni Li Zhengdao. Ang malamig niyang mga mata ay nagtatago ng nakakatakot na lakas. Kung siya ang nasa posisyon ni Yehan, hindi niya kayang itaas ang espada. Hehe, ganito talaga ang puso ng tao. Lalaki, hindi mo maiiwasan ang pagsubok na ito. Malamig ng ngiti ni Kang Tianzhou habang pinapanood ang kaganapan sa kawalan. Qinsheng? Talagang gusto mong pigilan ako. Madilim ang mukha ni Patriarch Zantian. Ngumiti si Patriarch Qinsheng, pilit na mapait. Kung hindi siya babangon, paano niya matitignan ang pag-atake ni Zantian kay Yehan? Hayaan ninyong ako ang humarap dito. Ito'y bagay ng magkakapatid lamang at walang sino man ang pwedeng makialam. Sabi ni Zan Wushuang kay Yehan, habang pula ang kanyang mga mata, pangatlong kapatid, hindi kita sisihin. Kahit mamatay ako sa mga kamay mo, hindi kita sisihin, mahal. Bilang kapatid, pipili ka lamang. Wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito, ngayon ay tama na lang na maranasan ko ang iyong lakas. Tahimik ang buong mundo. Kahit si Yehan ay hindi nagsalita. Lahat ay nakatingin sa eksenang magkapatid ang magtatagisan ng lakas. Laban. Dahan-dahang itinaas ni Zan Wushuang ang nakasabit na sable, at sumabog ang walang katapusang lakas mula sa kanyang katawan. Lumabas ang nakakatakot na enerhiya mula sa sable. Si Zan Wushuang ay naging matapang at walang palaban sa sandaling iyon. Hindi nagsalita si Yehan. Muling umatake ang Moyan Sword, umaalingaw-ngaw ang gintong kapangyarihan sa ibabaw nito. Ang nakakatakot na liwanag ng gintong espada ay naglakbay, hinati ang kawalan, at tinayra ang nakakatakot na bakas. Parang natabunan ang paligid ng gintong liwanag. Roar! Sa isang malakas na ungol, parang isang mabangis na tigre na umuungal sa kalangitan, inihataw ni Zan Wushuang ang sable. Ang nakakatakot na armas ay hinarap ang hamon. Ang digmaang diwa ng mga Zan clan ay ganap ng nagningas. Kahit mamatay sa mga kamay ni Yehan, ipagpapatuloy ni Zan Wushuang ang buong lakas. Kapag nagkaroon ng kalooban ng isang kasapi ng Zan clan na lumaban, hindi siya susuko, kahit na makapangyarihan si Yehan. Sa isang iglap, naglakbay ang liwanag ng espada at sable sa buong mundo. Sa mata ng libu-libong nanonood, ang dalawang henyo ay nagbuhos ng kanilang lakas, parang kidlat at malakas na bagyo na nagtamaan ng sabay. Kabanata 2228 Rumble. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang gintong liwanag ng espada ay tuluyang nilamon ang nakakatakot na liwanag ng sable, habang ang lakas na parang dambuhalang alon ay patuloy na dumaan patungo sa posisyon ni Zan Wushuang. Sa sandaling ito, ramdam lamang ni Zan Wushuang na para bang hinaharap niya ang puwersa mula sa pagbobomba ng buong mundo, hindi mapipigilan, at lubos na hindi mapipigilan. Puff! Isang bungkos ng dugo ang sumabog mula sa bibig ni Zan Wushuang. Ang nakakatakot na puwersa na dumaan sa kanya ay nagtulak sa kanya na umatras sa kawalan ng pabigla-bigla, ngunit ang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay hindi humina. Sa pagitan ng langit at lupa, mahigpit na nakatutok ang lahat ng mga mata sa kanila. Sa puntong ito, naabot na nila ang sukdulan, at hindi na ito maibabalik. Tawa. Biglang umatake muli ang espada ni Yehan.
Kahit na nasugatan si Zhang Wushuang sa kanyang kamay, nanatiling malamig at walang emosyon o pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Hatiin ang lupa, sigaw ni Zhang Wushuang. Ang sugatang kanya ay tila lalo pang nagbigay lakas sa kanyang galit. Ang liwanag ng espada, na parang kayang wasakin ang buong mundo, ay daan-daang talampakan ng haba para bang hahatiin ang buong lupa. Sa isang iglap, nabuo ang nakakatakot na bakas mula sa naglalagablab na enerhiya ng espada. Parang abot na ni Zhang Wushuang ang kanyang hangganan, at kahit ang espada ni Yehan ay hindi ito kayang pigilan. Buksan ang langit, isang serye ng mapanirang atake ang muling dumaan patungo kay Yehan. Ang huling hampas ay malapit lamang sa hangganan ni Zhang Wushuang, ngunit ang kasalukuyang hampas ay ganap na ang pinakamalupit sa lahat. Lahat ay nasira sa liwanag ng sable. Buzz buzz. Sa itaas ng kawalan, sumiklab ang malakas na tunog ng hanging humahaplos. Hawak ni Zhang Wushuang ang sable, at sa isang kisap mata lamang, naruroon na siya sa harap ni Yehan. Mabilis na itinulak ni Muran ang malapad na sable patungo sa katawan ni Yehan. Nang makita ito, dahan-dahang bumaba ang nakataas na espada ni Yehan, at sa wakas, may pagbabago sa kanyang malamig na mga mata. Tawa. Pumasok ang sable ng walang sagabal, madali nitong tumago sa katawan ni Yehan, at ang nakakatakot na dugo ay dahan-dahang damaloy. Pangatlong kapatid. Tinitingnan ng binatang katawan na tinusok ng sable ni Zhang Wushuang, yumungol ng malakas si Zhang Wushuang. Hinugot ni Muran ang sable, patuloy na umaagos ang dugo ni Yehan, at paulit-ulit siyang tumalbog sa kawalan, mapatla at nakakatakot ang mukha. Puno ng panghihinayang at galit ang mga pulang mata ni Zhang Wushuang. Bakit? Bakit hindi pinigilan ni Yehan ang kanyang atake? Sa lakas ni Yehan, kayang-kaya niyang hadlangan ang sable at itulak papabalik. Ngunit sa huli, hindi niya ginawa ito. Tinutuluyang hinayaan ni Yehan na tumagos ang sable ni Zhang Wushuang sa kanyang katawan. Pangatlong kapatid, nagbago ang mga mata ni Li Zhengdao. Hindi lamang siya nagulat, wala sa buong mundo ang inaasahan na kusang hahayaang masaktan ni Yehan ang kanyang sarili sa mga kamay ni Zhang Wushuang. Sa sandaling ito, tinitingnan ng binatang sugatan, duguan, at mapatla ang mukha, nagbago ang lahat ng mga mata. Kahit si Kang Tianzan ay hindi inakala na pipiliin ni Yehan ang ganitong hakbang. Bata, bakit mo kailangan? Buntong hininga ni Patriarch Qin Sheng. Lubhang nagulat ang lahat sa galaw ni Yehan. Alam ng buong mundo na sa lakas ni Yehan, hindi mahirap talunin si Zhang Wushuang. Ngunit sa huli, pinili niyang saktan ang sarili sa mga kamay ni Zhang Wushuang. Sa kabila ng lahat, hindi niya pinatay si Zhang Wushuang. Talagang nagbukas ng aking mga mata ang batang ito. Buntong hininga ng mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng pangunahing puwersa. Hindi nagkulang sa wakas ang binata. Kung pinatay nga ni Yehan si Wushuang, mawawala ang respeto ng lahat, at walang pipiliing makipagtulungan sa isang traidor. Phew! Para harapin si Kang Tianzan, handang gamitin ng batang ito ang malupit na paraan sa sarili. Dahil lang dito, hindi ako kasing galing niya. Malalim na buntong hininga ni Tantay Shishui. Kabanata 2229. Tahimik na tumango si Ling Ho Qingyi. Ang dahilan kung bakit nila piniling makipag-alyansa kay Yehan ay hindi lamang dahil sa potensyal ng alyansa ni Yehan, kundi pati na rin sa pagiging maaasahan ng kabilang panig. Xiaohan. Mabilis na damaloy ang sakit sa mga mata ni Ye Qing. Nang makita si Yehan na pilit na tiniis ang nakakatakot na sable ni Zhang Wushuang, pakiramdam niya ay parang tinusok ang kanyang puso ng sandatang iyon, at isang hindi pa nararanasang sakit ang damapo sa kanyang buong katawan. Nang makita si Kang Tianzan na nakatayo sa harap niya na may malamig na mga mata, agad na nailagay ni Ye Qing sa listahan ng kanyang kamatayan ang babaeng iyon sa kanyang puso. Isang araw, siya mismo ang magpapabayad sa babaeng ito. Hehe, tunay nga siyang lalaking pinahahalagahan ang pag-ibig at katarungan, sapat siyang malupit. Mahinang ngumiti si Kang Jinglo, ngunit sa ngiting iyon, may lumalabas na walang awang lamig. Malamig ang mga mata ni Kang Tianzan, at ang ginawa ni Yehan ay pinatunayang hindi niya inakala na pipiliin ng lalaking iyon na masaktan ang sarili kaysa patayin si Zhang Wushuang. Tunay ngang lalaki, karapat-dapat igalang. Bulong ng marami sa kanilang puso. Sa mundong ito na iginagalang ang malalakas, kakaunti lamang ang gaya ni Yehan. Pangatlong kapatid, bakit? Sa ibabaw ng kawalan, namumula ang mga mata ni Zhang Wushuang, at ang damdaming lumilitaw sa kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ikalawang kapatid, huwag kalimutan, ang pag-ibig ng buong buhay, paano ko ba talaga kayang atakihin ka, sa labang ito, ikaw ang panalo. Pangiti ni Yehan na may pilit na ngiti sa kanyang mukha.
Narinig ito, mahigpit na hinawakan ni Zhang Wushuang ang kanyang sable, at biglang tumingin sa langit na may nakakatakot na aura. Ang kutsilyo ngayon, tatandaan ko sa iyong ulo, tandaan mo, isang araw, bawiin ko rin ito sa iyo. Anong pagmamahal sa kapatid, binitiwan ni Kang Tianzan ng malamig na tawa, at sinabi, ngunit ikaw, Zhang Wushuang, hindi ka kailanman naging mahalaga sa aking mga mata. Humarap si Yehan, tinakpan ang kanyang ilalim na tiyan, mapatla ang mukha, at sinabi. Kang Tianzan, ang iyong layunin, hindi ko kayang gawin. Ngayon, nakita mo na sa sarili mong mga mata, hindi ako kasing galing ni Zhang Wushuang, at ngayon, hindi ko kayang patayin ka. Talaga, bata, mukhang gusto mo pang makipaglaro sa akin, pero sa palagay ko hindi mo kayang abutin ang aking layunin. Akala mo ba hahayaan kitang pakawalan siya? Nagningning ang nakamamatay na titig sa kanyang mga mata. Kung may mangyari sa kanya, ikaw, Kang Clan, maghanda na mapabilang sa libingan kasama siya. Sabi ni Yehan na naglalaro sa mata ang nakamamatay na intensyon. Malamig ang sagot ni Kang Tianzan. Baka wala ka pang kakayahan sa ngayon. Ngayon, hindi pa tapos ang laro. Patuloy ang laro sa akin, kung hindi, sisiguraduhin kong mas lalo kang magagalit. Hehe, Yehan, hayaan mo? Ipaalala ko lang, pati Immortal King Physique, gusto ko rin ito. Sabi ni Kang Jinglong na may napapanahong ngiti. Hawak ni Yehan ang kanyang Moyan Sword ng mahigpit at ang umiikot na nakamamatay na intensyon ay hindi nawawala. Kailangan niyang aminin, nahuli ni Kang Tianzan ang kanyang mahina, at ganap siyang napasubo sa bitag. Sa ganitong kalagayan, wala siyang pagkakataong makipaglaban. Kang Tianzan, ang layunin mo ay sirain ang aming alyansa, upang ang iyong Kang Clan ay mawalan ng malakas na kalaban, pero sa palagay mo ba ay posible ito? Malamig na tanong ni Li Zhengdao. Narinig ito, ngumisi si Kang Tianzan. Talagang ang maling-mali ang tapang ng lalaking ito. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi pa tapos ang laro. Gusto kong makita kung gaano siya tatagal. Ano ibig mong sabihin? Nagbago ang mga mata ni Li Zhengdao. Dahil hilig ng lalaking ito na harapin ang mga kutsilyo para sa iba, hayaan ko siyang maranasan ito ng husto. Ngumiti si Kang Tianzan, at tumingin kay Yehan. Ang susunod kong layunin ay patayin si Li Zhengdao. Siyempre, maaari mo ring piliing ipagpatuloy ang paglaban, pero ipinaalala ko lang, na uubos na ang aking pasensya, bata. Mas mabuting huwag kang sumuwi sa akin, alam mo, kaya kong gawin ang mga bagay na pagsisisihan mo. Narinig ito, nagbago ang mga mukha ng mga tao sa likod ni Yehan. Ang libingan sa langit ay tila walang katapusan. Pagkatapos kay Zhang Wushuang, gusto pa nilang atakehin ni Yehan si Li Zhengdao. Kang Zhu, huwag kang magpalabis. Hawak ni Yehan ang kanyang lifeline sa iyong kamay, pero hindi namin. Pinahahalagahan ni Yehan ang buhay ni Yeqing, pero kami hindi. Akala mo ba talagang hindi namin pinapahalagahan? Matapang ka bang atakihin ang Kang Clan? Galit na sabi ng Holy Emperor of the Soul Clan. Pinapahiya na sila ng Kang Clan, at talagang nasaktan ang kanilang puso. Maliban kay Yehan, wala ni isa ang mag-aalala sa kapalaran ni Yeqing. Kahit nasa kamay ni Kang Tianzan si Yeqing, hindi sila tatangkang atakihin ang Kang Clan. Ngumiti si Kang Tianzan ng tuso. Talagang ang sana ay kumilos na kayo ngayon dahil tiyak na tatayo sa aking panig ang lalaking ito sa oras na dumating at sapat na ang pagkalinga niya sa taong hindi ninyo pinapahalagahan. Gusto ni Kang Tianzan na makuha si Yehan para sa sarili. Malinaw sa buong mundo ang layuning ito. Ngunit kahit sa pagharap kay Yehan, hindi siya sumuko. Sa pagkakataong ito, naranasan ni Kang Tianzan ang kakilakilabot ni Yehan. Para kay Kang Tianzan, mas kaakit-akit ang magkaroon sa kanya kaysa sa lupa ng Tianshu Region. Sa sandaling ito, time na ninais ni Kang Tianzan na kumilos ang mga puwersa sa likod ni Yehan laban sa kanyang Kang Clan. Hindi mahalaga sa iba ang buhay ni Yeqing, pero pinahahalagahan ito ni Yehan ng higit sa kanyang sariling buhay. Sa makatuwid, hindi papayagan ni Yehan na magdusa si Yeqing, kahit na nakipagsanib puwersa siya kay Kang Tianzan upang matiyak na hindi masasaktan si Yeqing, gagawin pa rin niya. Narinig ang mga salita ni Kang Tianzan, naging lubhang madilim ang mga mukha ng mga makapangyarihan sa alyansa sa likod ni Yehan. Siyempre, ayaw nilang pilitin si Yehan sa panig ni Kang Tianzan. Isang Kang Tianzan lang ay sapat na para maging mahirap ang sitwasyon. Sa wakas, sino sa mundo ang makakahadlang sa pagsasanib ng dalawa, Yehan at Kang Tianzan? Kabanata 2230. Patayin si Li Zhengdao, handa ka ba o hindi?
Patuloy na pinagmamasdan ni Kang Tianzan si Yehan, may tusong ngiti sa mukha na mas kakaiba pa kaysa sa isang fox. Narinig ito, muling nakatuon ang lahat ng mata sa mundo kay Yehan na malubhang nasugatan, kasama na si Li Zhengdao. Sa laban nila ni Zhang Wushuang kanina, mas pinili ni Yehan na masaktan ang sarili kaysa patayin si Zhang Wushuang. Ngayon, ano ang gagawin niya kay Li Zhengdao? Anong pipiliin ni Yehan? Maaaring maramdamin siya para kay Zhang Wushuang at baka ganito rin sa Li Zhengdao. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kung patuloy na patutol si Yehan sa kagustuhan ni Kang Tianzan, walang nakakaalam ng magiging kahihinatnan. Wala nang ibang paraan kay Yehan ngayon kundi sundin si Kang Tianzan. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mapapabayaang malagay sa panganib si Tianyin Saintes. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga malalakas na nasa likod ni Yehan ay sabik na pumatay, at sa ilalim ng restriction ng Kang Clan ngayon, kung hindi dahil sa kalagayan ni Yehan, halos wala nang makakatiis. Mas gugustuhin nilang makipaglaban sa Kang Clan kaysa maranasan ang ganitong pang-aapi. Alam mo, hindi ko talaga kaya, kaya huwag mo akong pilitin. Mahigpit na hinawakan ni Yehan ang Moyen Sword, nakasuplang mukha, at bawat kalamnan sa kanyang katawan ay kumikilos. Kung pipiliin niya ang pag-ibig, kailangan niyang isantabi ang katarungan, kung pipiliin ang kapatiran, maaaring mawala ang pag-ibig na naitanim na sa kanyang puso. Ano man ang piliin niya, mahirap para kay Yehan, dahil hindi siya nag-iisa na masasaktan sa huli. Hehe, mukhang pinili mo nang isuko ang Fairy King body. Malamig na ngumiti si Kang Tianzan, at tumingin kay Yehan. Kung talagang gusto mong subukan, anong gagawin ko? Jinglo, mula ngayon, ang Immortal King body ay sa iyo. Talagang gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa iyo kapag pinagsama sa Immortal King body. Ngumiti si Kang Jinglo ng bahagya at sinabi, "Salamat, Panginoon. Hindi kita bibiguin." Narinig ito, lalong tumindi ang nakamamatay na intensyon sa mga mata ni Yehan. Ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay ikinagulat ng lahat ng makapangyarihan sa mga pangunahing puwersa sa likod niya, at pati ang malupit na aura sa kanyang kalaban ay tila natigilan. Heaven Buried? Kung hahawakan mo siya, ngayon ay katapusan mo na. Galit at hindi mapigil ang mga sigaw ang lumalabas mula sa lalamunan ni Yehan. Sa sandaling ito, parang nabaliw siya sa mga salita ng Heavenly Burial, at ang kanyang madilim na mga mata ay ganap ng napuno ng kabaliwan. Ang hindi mapipigilang estado at demonic energy ay kumalat mula sa katawan ni Yehan, pumapalibot sa kanya. Hindi, nabihag ng demonyo ang batang ito. Nang makita ang tagpo, nagbago ang mukha ni Qinsheng Patriarch. Nang nandyan si Yehan sa Yaoqi, minsan na siyang nahalina. Kung hindi dahil sa malalim na pagmamahal ni Yan Yulan, ang kapatiran ni Zhang Wushuang at Li Zhengdao ang makalalabas sa kanya mula sa estado ng demonyo. Matapos magising, hindi niya ito nagawa noon, ngunit sa sandaling ito, may mga senyales muli ng pagkakahalina ni Yehan. Pangatlong kapatid. Lubhang nagbago ang mga mata ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang, at yumangay ang kanilang mga sigaw patungo sa likod ni Yehan na parang hangin. Kahit ang mga makapangyarihang ninuno ng Qinsheng ay ganoon din. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng Holy Emperor, hindi mahirap supulan ang mga panloob na demonyo ni Yehan. Sa isang iglap, ang mabangis at malupit na mga mata ni Yehan ay tila naging mas madilim, kasing lalim ng karaniwang kalangitan. Xiaohan. Sa sandaling ito, nagbago rin ang kulay ng mukha ni Yeqing. Naalala niya ang mga eksena sa Yaoqi noon. Kahit ang Kang Tianzan at ang malalakas ng Kang Clan ay hindi inasahan na hindi matiis ni Yehan. Isang salita lamang, nagbigay kay Yehan ng senyales ng pagkakahalina muli. Kang Tianzan, minadali mo ang Immortal King body ng Yaoqi, at lalo mo pa akong minadali. Mula ngayon, wala ka ng bartering chip para takutin siya, dahil para sa kanya, maaari niyang isugal ang kanyang buhay. Biglang sumigaw si Yeqing, na pinipigilan ng makapangyarihan ng Kang Clan, at naglabas ng nakakatakot na dalisay na kapangyarihan. Ang kapangyarihang iyon ay tila nagmula sa Nine Heavens Immortal Palace, puno ng maladyos na aura. Sa sandaling ito, si Yeqing ay tila pinakamalinis na diwata sa mundo, walang anumang dumi. Kahit ang pinakamagaling na si Kang Tianzan ay napapahiya sa kanyang harapan. Gamitin ang aking celestial roots upang hawakan ang araw at buwan sa siyam na langit, at gamitin ang aking kaluluwa upang kontrolin ang 5 elemento at 9 na probinsya. Ang nakakatakot na dalisay na kapangyarihan ay naging mga bakas ng banal na puting liwanag. Ang liwanag na biglang sumabog mula sa katawan ni Yeqing ay tumusok sa mga mata ng makapangyarihang emperador ng Kang Clan na nakapiit sa kanya.
Ngunit sa sandaling ito, ang puting banal na kapangyarihan, na tila may sariling layunin, ay kumalat patungo sa pinakamalapit na Sky Burial. Ang kapangyarihang ito, kahit sa isang makapangyarihang masama tulad ni Kang Tianzan, ay nagdulot ng krisis. Puff! Sa isang iglap ng tamaan si Kang Tianzan ng puting banal na kapangyarihan, umatras ang kanyang katawan ng ilang hakbang sa pader ng lungsod, at sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Sariling pagkawasak ng Immortal Roots, nilalabanan ang kamatayan. Galit na galit ang makapangyarihan ng Kang Clan, at labis na namula ang kanilang mukha. Sa isang iglap, ang nakakatakot na palad na puno ng kapangyarihan upang supulan ang mundo ay marahas na ipinataw sa likod ni Ye Qing. Gaano kitikot ang isang suntok mula sa isang makapangyarihang Sage Emperor. Kahit random lamang, hindi ito matitiis ng isang cultivator sa antas ni Ye Qing. Sa isang iglap, ang katawan ni Ye Qing ay parang paputol na saranggola, lumilipad patungo sa pader ng lungsod. Nahulog sa kawalan, paulit-ulit na sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig, at unti-unting humina ang kanyang lakas. Ate!